A prayerless disciple is a powerless disciple. Prayer is the backbone of the church. It's the foundation of every believer. It's the foundation of discipleship. In John chapter 17, Jesus prayed for His disciples. He prayed for them. He interceded for them. He prayed for their future. He prayed for their sanctification. He prayed for their ministry. He prayed for their growth. He prayed for their protection. He prayed for the evil one to be defeated by them. He prayed for their future disciples before He went to heaven. Before He selected them in Luke chapter 6, 12 to 13, He prayed for them. Now it came to pass in those days that He went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. And when it was day, He called His disciples to Himself, and from them He chose 12. Ang ating pong Panginoon ay mapanalanginin. Lahat ng Kanyang mga ginagawa bago Niya ito gagawin ay Kanya munang pinapanalangin. Kaya nga siya ang ating model, siya ang ating lodi, idol, siya ang ating ini-imitate, siya ang ating sinusundan, siya ang ating ginagaya. Gusto mo bang magkaroon ng mga disipulo? Manalangin ka muna. And pray specifically. Pray by name. Ipapakita ng Panginoon ang mga mukha nila sa iyo. Ako, ganun, pinapakita yung mga mukha nila. Binubulong ng Holy Spirit yung kanilang mga pangalan. At sila ay ating ipapanalangin. Sometimes vice versa, sila yung nananalangin na magkaroon ng discipler, ng kanilang magme-mentor para sa kanila. At yun naman ay tutugunin ng Diyos. Kapag in-approach ka nila, kailangan mo rin ipanalangin. Huwag ka munang kagad mag-commit. Kasi madali ang mag-commit, mas mahirap ang mag-discommit, at mas mahirap ang responsibilidad. Hindi po siya basta-basta. Kaya kailangan kang manalangin, kailangan din silang manalangin. Ipanalangin nila ito, ipanalangin mo din kung ito ay kalooban ng Diyos. Kasi relationship is two-way. Kailangan merong agreement. Kailangan merong pag-uusap. It doesn't happen haphazard. At hindi rin pwede meron kaming MU, mutual understanding. Sa discipleship, walang MU. Kailangan merong pagkakaunawaan, pagkakaintindihan. Ngayon nagpapadisciple ka sa akin, willing ka bang matuto? Willing ka bang makinig? Willing ka bang maging accountable? Willing ka bang maging responsible? Ako naman ay willing. Gagawin ko ang lahat ng aking magagawa sa biyaya ng Diyos, sa karunungan pinagkaloob sa akin, kakayanan at mga resources para maging matagumpay ka sa iyong buhay Kristiyano, para umunlad ka sa iyong buhay Kristiyano, para maging mabuti kang ama sa iyong mga anak, maging mapagmahal na asawa at tapat sa iyong asawa, at maging isang mabuting disipulo ni Kristo. Gagawin ko ang lahat para ikaw ay magbunga at maging matagumpay. Yun po ang role ng isang discipler. For us to help our disciple, to be successful and to be fruitful. Dalawa lamang po ang ating aim para sa kanila. To be fruitful and to be successful. At ang key po doon ay prayer, pananalangin. Kapag pinapanalangin natin sila, ang Panginoon, iingatan sila, ang diablo, kasi lagi silang gustong salakayin, lagi silang gustong sirain ang kanilang mga relationship, ang kanilang buhay, ang kanilang mga trabaho, lalo na ang gawain ng Panginoon pinagkatiwala sa kanila. Pero kapag pinapanalangin mo sila ay binabalutan ng Panginoon ng glory, binabalutan ng Panginoon ng kanyang banal na dugo, binabalutan ng Panginoon ng kanyang pabor, the favor of God. Kaya tatalbog lamang yung mga panunudla, panunukso, o paninira ng diablo sa kanila. There is no weapon can form against the servant of the Lord. Hallelujah. Pero kapag tayo nananalangin, parang binubuksan natin yung ating kalasag, yung ating shield. Kaya hindi po siya automatic. Kailangan ang mga sundalo ba nalalaban sa gera? Inuutusan na yung kanilang uniforme? Helmet, come on, jump into my head. Breastplate, come on, shield, come on. Para ba silang Iron Man, paswitin mo lang? Susuot na sila sa'yo? Hindi kapatid, kailangan kunin mo, isuot mo. Yung baluti, yung helmet, ng kaligtasan, yung breastplate ng righteousness, yung shield of faith, yung belt of truth, yung sandal of peace. And then, yung pinakamahalaga,
sword of the Holy Spirit sa iyong baywang. Sa araw-araw, kailangan ready tayo bilang isang sundalo ni Kristo. At nagagawa natin yun, ay susuot natin ang ating kalasag, the armor of God, sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, sa araw na ito, pinipili ko ng aking isipan ay maging kaisipan ni Kristo. I don't want the mind of Alan. No, I want the mind of Christ. And I activate the mind of Christ today. I want to wear the helmet of my salvation in the name of Jesus. Lord, gusto kong maging kalasag ang katwiran sa araw na ito. I want to wear the breastplate of righteousness. Ayaw kong matutukso sa kasamaan ng mundo. Ayaw kong gagawa ng kasamaan. I will keep your word into my heart so that I will not sin against you. Lord, I want to put the breastplate of righteousness today. Lord, I will carry the shield of faith para anumang fiery darts ng evil one na itutudla sa akin ay aking masasangla. Are you with me? No, and Lord, I am ready. I am your soldier. I will wear the boots of the preparation, to preach the gospel, to witness, hallelujah, to conquer your territory, to be my territory. Yun yung tinatawag na advancing the kingdom of God. Hindi mo ma-advance ang kingdom of God if you don't know how to make war. Kasi you are conquering, dark territory, demonic territories. Are you with me here? Kami mga evangelista, alam namin yan. Kaya ako bago ako ahayo, ako ay nag-pray personal at aking tinetext yung aking mga prayer warriors. I have my own personal prayer warriors. Do you have your own personal prayer warriors? Pastor, I want you to have your own prayer warriors. Lahat po ng mga mighty general, mighty kings, mighty conquerors, they have elite soldiers surrounding them. Before the weapon of the enemy will shock on them, their elite bodyguards will die first for them. Are you with me here? If we truly believe that we are in warfare, we need prayer intercessors around us. Kaya ako, humbly, I approach those prayer warriors, intercessors. Habang tayo po ay nag-discipleship conference, meron pong mga nag-pray sa atin because I approached and texted my personal prayer warriors and our corporate prayer intercessors and our LCMI Global and our presbyters and regional overseers. Ang daming nananalangin sa atin. No wonder we have seen already miracle yesterday. No wonder this morning as we worship, there is already an anointing and outpouring of the Holy Spirit to our worship team and in this room. Hallelujah! Because there are many people who are praying and interceding for us. Kaya kayo nandito kasi ang mga pastor nyo, ang mga leader nyo, pinag-pray kayo, hindi na kayo nila inibitahan, pinanalangin pa nila kayo. Kaya kayo nandito ngayon, doing the perfect will of God. Amen. Sitting at the feet of Jesus, listening to His word like Mary and Martha. Hallelujah. Prayer is so powerful. Jesus modeled. He prayed before choosing His disciples. He prayed for Peter's faith to endure. Alam mo, ang tukso ay nandyan lang yan. Pero dahil si Kristo'y nananalangin para sa atin sa kanang trono ng Diyos, at tayo rin ay nananalangin dito sa lupa, nababadya tayo sa mga tukso. Ang daming tuksong dumating sa aking buhay, muntik na akong mamatay, muntik na akong mag-asawa at hindi natuloy. Noon, iyak ako, lungkot ako, galit ako sa mundo, pero ngayon nakita ko na ito pala ay pinahintulot ng Diyos para makilala ko ang pinakamagandang Bicolana noon doon sa Bicol. Majulet pa yan nung dalaga. Super sexy din yan, kagaya ng mga kapatid dito sumasayaw. Oo. Kung natuloy yung aking kasal, pero yun, kahiyan sa buong Pampanga kasi ang aming magiging mayroon ng Angeles, mayroon ng Kapas. Nagbigay ko ng malaking kahiyan sa aking mga pamilya. Hindi nyo alam yung kwento na yun, Parang pinikula, Salamat sa Diyos na yan, salamat sa Diyos. Hindi natuloy kung hindi wala akong napakabait na asawa. Hindi sana matutuloy yung calling ng Diyos sa buhay ko kasi hindi ako ka-abroad Are you with me here? Sometimes divine interruptions, hallelujah, is used by God for His glory and for your benefits. Tama mga kapatid? Yung akala mong setback, hallelujah,
blessing pala ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Yes, give God the glory. And that is the power of prayer. Kasi yung nanay ko, hindi tumitigil sa pananalangin sa akin.